Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Dumulog sa Korte Suprema ang ilang Mindanaoan lawyer na kaalyado ng pamilya Duterte upang humiling ng temporary restraining order na magsasabing walang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Israelito Torion, may malaking kakulangan at lumalabag ito sa mga probisyon ng konstitusyon, kaya hinihiling nilang ibasura ito. Sa kabilang banda, giniit ng isa sa prosecutors na kompleto at legal ang proseso ng impeachment at ipagpapatuloy nila ang paghahanda laban kay BP Duterte. If the 3 complaints were entertained, included in the order of business within 10 session days, and included within 3 session days in the Committee of Justice, referred to the Committee of Justice, then the 1-year bar rule would have operated and the 4th impeachment complaint should not have been legally entertained. Naniniwala po kami na kompleto po yung aming articles of impeachment, including the process in which it was transmitted to the Senate. As far as we're concerned, it is well within the bounds of the law. Hataw Balita ngayon. Suportado ni Senator Amy Marcos ang posisyon ni Senate President Francis Chis Escudero na isagawa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Ayon sa senadora, hindi naman urgent ang pagpapatawag ng special session dahil ilang taon nang usapin ang impeachment at hindi rin ito mabilis na isinulong sa Senado. Sa kabila nito, naniniwala si Senator Aquilino Pimentel III na kinakailangan ng magsimula ang impeachment process ayon sa saligang batas. Well, forthwith will still be the next available session. Sa totoo lang, 2 taon naman naririnig na natin yung impeachment diyan sa Kongreso, October 2023, nung umusbong yung usapin tungkol sa impeachment. Pagkatapos 2 buwan na nakalipas nung final yung impeachment sa Congress, hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate. Hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang pakiwari kong personal. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. Hataw Balita ngayon. Inatasan ng Korte Suprema ang Senado na magsumiti ng sagot sa petisyon na layong obligahin ito magsagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ibinigay ng Korte Suprema ang 10 araw na palugit para magbigay ng reaksyon ang Senado. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, tinitingnan nila ito bilang isang pambansang usapin na may malaking bigat kaya't nararapat na tratuhin bilang isang urgent na kaso. It was treated as an urgent case, and this is also obvious from the fact that the Supreme Court gave them a non-extendable period of 10 days to comment. Impeachment is a nationwide concern that will be treated with urgency because of the gravity of the matter. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Police Major General Nicolas Torre III ng PNP-CIDG na sariling desisyon nito ang pagsampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pahayag na may kinalaman sa pagpatay sa 15 senadora. Wala umano itong basbas o utos mula kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at maging ng Palasyo. Ayon kay Torre, ang reklamo ay nakatuon sa mga unlawful utterances at inciting to sedition na ipinahayag ng dating Pangulo na itinuturing niyang hindi nararapat. Sumunod tayo sa batas dahil bagong Pilipinas na. Kung noon tinolerate yung mga ganyang mga shortcut, sa ngayon hindi uubrehan sa ating presidente. Actually, napakarami, no? Napakahaba na yung speech, no? Pero yung portion lang talaga na unlawful utterances, ang gusto kong emphasize doon, yung kanyang, in general naman, inciting to sedition yung sinasabi niya eh. Dahil sa napakaraming pinagsasabi niya ron. So, isa-isa ko yun sa complaint. Pero ang gusto kong diinan doon, yung unlawful utterances talaga, yung puro na lang patay-patay. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Attorney Salvador Panelo, dating Presidential Legal Counsel, na walang legal na batayan ang reklamo ni General Torre laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ito ay outright dismissible.
Ipinaliwanag ni Panelo na ang mga pahayag ng dating Pangulo ay maaaring ituring na isang welcome gesture at hindi isang incitement to sedition. Binanggit din ni Panelo ang Department Circular No. 20 ng DOJ na nag-uutos ng masusing case build-up bago magsampa ng reklamo upang matiyak ang tamang ebidensya at mga saksi. Hataw Balita ngayon. Tinawag ng Philippine Coast Guard o PCG na mapanganib ang ginawang paglapit ng isang Chinese military helicopter sa isang Philippine aircraft sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, lumapit ng hanggang 3 metro ang PLA Navy chopper sa eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng maritime patrol. Iginit ng PCG na patuloy nilang ipaglalaban ang soberanya ng Pilipinas sa kabila ng mga mapaghamong aksyon ng China. Hataw Balita ngayon. Naghahanda na ang Philippine Army sa mga pagsasanay at kooperasyong pangmilitar kasunod ng posibleng ratifikasyon ng Reciprocal Access Agreement o RAA ng Japan. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, may mga naka-line up na pagsasanay at high-level arrangements na ginagawa ng dalawang bansa kahit hindi pa na-ratify ang kasunduan. Tinututukan ng Philippine Army ang mga larangan ng humanitarian assistance at land platform development bilang bahagi ng kanilang kooperasyon. Japan archipelagic concept, the way they're preparing their defense is similar. We are also archipelagic, so their way of defending their country is a good template for us on our preparation. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Solicitor General Menardo Guevar na dapat hayaang magsagawa ng sariling investigasyon ng Pilipinas sa kontrobersyal na kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayon sa kanya, ang ICC ang dapat tumulong sa investigasyon ng gobyerno at hindi ang gobyerno ng Pilipinas ang tutulong dito. Samantala, nananatiling matigas ang posisyon ng gobyerno na walang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC matapos umatras mula sa Rome Statute noong 2019. Hataw Balita ngayon. Sinagot ng veteran journalists at ngayon tumatakbong senador para sa 2025 elections na si Ben Bitag Tulfo ang disqualification case na inihain sa Commission on Elections laban sa kanya. Ang kaso ay inihain ng isang Virgilio Garcia at political dynasty ang ipinupuntong dahilan sa kanyang paghain ng disqualification case laban sa mga Tulfo. Ayon kay Bitag, bagamat pabor siya sa anti-political dynasty, wala pa ring matibay na batas na pumipigil dito. At dahil dito, malayaan niya siyang tumakbo bilang senador at sakaling pala rin, isa ito sa kanyang aasikasuhing maipasa. Bukod kay Ben Tulfo, sinampahan din ng disqualification case sa COMELEC ang dalawa pa niyang kapatid at pamangkin. Hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement niyan? For now, I trust the wisdom of the Commission on Elections. Kung ako'y papalarin, para hindi na magkaroon ng kalituhan at medyo yung kanya-kanyang interpretasyon dahil may batas. Tungkol naman sa citizenship, binigyan din ni Tulfo na isa siyang Pilipino at handa siyang harapin ang lahat ng kumu-question dito. Hataw Balita ngayon. Samantala, irarapol ng Commission on Elections o COMELEC ang petisyon na idiskwalipika sa halalan ang 5 miyembro ng pamilya Tulfo upang matukoy kung aling dibisyon ang hahawak sa kaso. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dadaan sa normal na proseso ang kaso. Inaasahan din anya nilang matapos ito bago ang halalan sa Mayo, ngunit maaari pang umakyat sa N-Bank ang desisyon. Dahil kasama po siya sa iisang petisyon, ang magiging desisyon namin ay isang desisyon sa buong petisyon na po sa lahat ng mga kumakandidato po na yan na miyembro po ng isang pamilya o magkakamag-anak. Ganyan po ang treatment. Hataw Balita ngayon. Itinakda ng Korte Suprema ang oral argument sa April 22, 2025 sa Baguio, kaugnay ng petisyon laban sa Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ayon sa petisyon ni Senator Aquilino Pimentel III at iba pang kritiko, dapat ipawalang bisa ang batas dahil sa umano'y
legal na paglabag at panganib nito sa pondo ng bayan. Samantala, tatalakayin naman ng Korte Suprema sa April 1 ang petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act na inuugnay sa kakulangan ng pondo para sa PhilHealth at labis na alokasyon sa infrastruktura. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos ng House panels ang pagpapadala ng show cause order sa Meta o Facebook at ByteDance o TikTok dahil walang dumating na mga kinatawan nito sa ikalawang pagdinig ng House Tricom kahapon. Ipinadala naman ng subpoena sa ilang online content creator na hindi dumalo sa hearing at walang sapat na dahilan para umabsent. Pinag-iisipan din ng mga kongresista na amyendahan ang mga umiiral na tax laws upang matiyak na nagbabayad ng tamang buwis ang kumikitang social media content creators. Hataw Balita ngayon. Inaprobahan ng Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation ang hirit na taas pasahin ng Light Rail Manila Corporation o LRMC para sa LRT Line 1 na ipatutupad simula sa April 2, 2025. Ayon sa LRC, mas mababa pa ito kaysa sa rate na kanilang inihirit noong 2024 at katumbas lamang ng naantalang taas pasahin noong 2022. Subalit binatikos ito ng labor groups na tinawag nilang pag-atake sa mga maralitang Pilipino at isang negosyo sa halip na serbisyong publiko. Hataw Balita ngayon. Magpapatupad naman ng taas pasahe ang airline company sa Marso ayon sa Civil Aeronautics Board dahil sa pagtaas ng fuel surcharge sa Level 5 mula sa kasalukuyang Level 4. Magdudulot ito ng karagdagang 542 pesos sa pasahe ng domestic flights at maaaring umabot ng mahigit sa 3,700 pesos sa international flights. Ito na ang unang pagtaas ng fuel surcharge sa eroplano matapos ang 5 buwan. Hataw Balita ngayon. Inamin ni George Royeca, CEO ng Angkas, na siya ang nag-organisa at kasama sa motorcade na humarang sa mga motorista sa Cainta, Rizal noong February 2. Ayon kay Royeca, bahagi ng kampanya ng Angkas na Make Marilaki Safe Again ang nasabing motorcade. Inako niya ang pagkakamali kaya't isinuko ang kanyang driver's license sa LTO noong February 10, 2025. I went to Marilake. Kasama ako dun sa sumunod dun sa motorcade. And I think for me, whatever the case may be, no, I take command responsibility because syempre event namin yon, hanay ko yun, that is my organization. And I think as leader of that organization, I'm held to a higher standard. Hataw Balita ngayon. Plano ng Social Security System o SSS na ayusin ang mga proseso para sa pensioners kabilang ang pagpapasimple ng requirements at verification. Ayon sa ahensya, magpapa-home visit sila sa pensioners upang mapadali ang proseso. Pinag-aaralan din nila ang pagbaba ng interest rate para sa calamity at salary loans at pagpapalawak ng coverage para sa self-employed professionals. Hataw Balita ngayon. Magsisimula maglabas ng 2 buwang stock ng bigas ng National Food Authority o NFA sa ilang lokal na pamahalaan ngayong February 19 upang matugunan ng food security emergency. Ibebenta ito sa mga lungsod ng San Juan, Valenzuela at Navotas, maging sa Camarines Sur sa halagang 33 pesos kada kilo sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI. Habang may ibebenta naman ito ng LGU sa mamamayan sa halagang 35 pesos kada kilo. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang bawat sentimo ng pondo at programa ng DSWD ay magagamit upang makapagbigay ng pangmatagalang benepisyo sa mga mamamayan. Ayon sa Pangulo, aabot na sa mahigit 4 milyong pamilya ang nakinabang mula sa 4Ps at 678,000 pamilya ang naging self-sufficient. Inilunsad din ng DSWD ang digitalization ng mga serbisyo tulad ng online system application para sa travel clearance at isang one-stop shop para sa regulatory services. Sa programang ito, susuriin natin ang kalagayan ng bawat pamilya
upang matukoy ang kanilang tunay na pangangailangan. Kasabay nito, ipapatupad natin ang mga angkop na kalinga upang matiyak ang tulong ng gobyerno na wasto, sapat at tumutugon sa kanilang mga sitwasyon. Hataw Balita ngayon. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology ang unang drone-assisted na paghatid ng gamot sa Barangay Nyogan, Pililla, Rizal noong January 31, katuwang ang MWell at Philippine Flying Labs. Ayon kay DICT Secretary Ivan Chan Uy, bahagi ito ng Smart Villages and the Smart Islands Framework upang matugunan ang mga hamon sa transportasyon at logistics sa malalayong lugar. Sinabi naman ni Barangay Chairperson Placido Kitchong na makatutulong ang programa upang agad maihatid ang gamot sa matatanda, may kapansanan at may malulubhang karamdaman sa kanilang komunidad. Hataw Balita ngayon. Tulong muna bago balita. Sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Zamboanga City at Cainta, Rizal. Samantala, isinugod naman sa ospital ng UNTV NAR Team ang batang nilagnat at nagsusuka sa Butuan City. Si Lisel Nael, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente sa Divisoria, Zamboanga City. Nagtamo ng mga gasgas at hiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 52 anyos na biktima na residente ng nasabing lugar. Ayon sa angkas nito, biglang huminto at lumiko pakaliwa ang sinusundan nilang motorsiklo. Hindi nila naiwasang masagi ito na naging dahilan ng kanilang pagkasemplang. Matapos mabigyan ng paunang lunas ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Habang nagro-roving ang UNTV News and Rescue Team ay nadaanan ng isang aksidente sa kanto ng Imelda Avenue, Country Homes Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal. Nakaupo na sa gilid ng kalsada ng datna ng grupo ang babaeng biktima na 20 anyos na taga Cainta, Rizal. Nagtamo ito ng sugat sa kaliwang tuhod at pamamaga sa kaliwang paa na nilapatan ng paunang lunas ng rescue team. Galing ang biktima sa Taytay at pauwi na ng Cainta, angkas ng isang motorcycle taxi ng maaksidente. Wala namang tinamong injury ang rider. Ayon sa motorcycle taxi rider, iniwasan niya ang isang asong tumawid sa kalsada dahilan upang mawala ng balanse at mabuwalang minamanehong motorsiklo at maipit ang kaliwang paa ng angkas nito. Dinala ang biktima sa Cainta Municipal Hospital upang mabigyan ng atensyong medikal. Isinugod ng UNTV News and Rescue Team sa ospital ang isang 6 na taong gulang na batang babae mula sa Barangay Florida, Butuan City. Nagsusuka at nilalagnat ito na ikinababahala ng magulang niya na nasa Barangay Doongan, Butuan City. Humingi ng tulong sa timang magulang ng bata upang makuha ang anak na nasa Barangay Florida pa kasama ang lola nito at madala sa ospital. Kasama ang magulang ng bata ay tinungo ng grupo ang kinaroroonan ng kanyang anak. Ayon sa nanay ng bata, umaga pa lang ng February 17 ay naibalita na ng lola nito sa kanila na nagsusuka ito at bandang alas 7 ng gabi ay nilagnat na ito. Pagdating ng team sa lugar ay buhat-buhat ng ama ang bata na makikitang may dinaramdam. Agad namang sinuri ng team ang vital signs nito at nagsagawa ng initial na pagtatanong upang malaman ang nangyari bago pa man nagkasakit ang bata. Napag-alaman ng grupo na nagkasakit ng dengue ang bata, 5 buwan na ang nakalilipas. Galing din sa paglalakbay ang mag-anak bago ito nagkasakit. Matapos ang ilang oras sa biyahe ay naihatid naman ng team ang bata sa Agusan del Norte Provincial Hospital. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Sunny Cos mula sa Houston, Texas, USA. Magandang araw dyan sa inyo sa Pilipinas, amigo Sherwin, Annie at mga kasambahay. Nagkasundo ang dalawang panig ng Parliament sa bansang New Zealand na maging handa sa pagpapadala ng mga tropa nito sa isang peacekeeping mission
sa Ukraine kung kinakailangan sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon at Labour leader Chris Hipkins na sila ay bukas sa maaaring pagpapadala ng isang peacekeeping mission sa Ukraine. Bunsod ito ng muling pagbubukas ni United States President Donald Trump ng dialogue sa pagitan ng Estados Unidos at Russia na hindi kasama ang Ukraine sa nasabing dialogo. Kasalukuyang pinakamalaking deployment ng New Zealand Defence Force o NZDF ang pagsasanay sa mga tropa ng Ukraine kasabay ng pagbibigay ng intelligence upang tulungan ang nasabing bansa. Ayon kay Luxon, bukas umano ang New Zealand upang magbigay suporta sa Ukraine kung kinakailangan para matamo ang kapayapaan na sinang-ayunan naman ni Labour leader Chris Hipkins. Subalit kakausapin muna nito ang Prime Minister bago pa man magkaroon ng desisyon na mag-deploy ng mga peacekeepers sa Ukraine. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma naman ni Yuri Ushakov, Foreign Policy Advisor ng Russia, na hindi pa nagkasundo ang bansang Russia at Estados Unidos patungkol sa Ukraine peacekeeping o peace talks. Ito ang humahataw na balita ni Orling Quijano. Hataw Balita ngayon. Hindi pa nagkakasundo sa kasalukuyan ang Estados Unidos at Russia kung paano sisimulan ang Ukraine peace talks. Bukod dito, hindi pa nagtalaga ang US ng chief negotiator upang makipag-ugnayan sa Russia ukol sa isyung ito. Layunin ng mga pag-uusap na maibalik ang normal relations, talakay ng posibleng negosasyon para sa Ukraine at suriin ang mga pagkakataon para sa mga mataas na antas ng pag-uusap ni Russian President Vladimir Putin at US President Donald Trump. Inaasahang makikibahagi sina Yuri Ushakov, Foreign Policy Advisor ng Russia, at Foreign Minister Sergey Lavrov sa mga pag-uusap kasama ang mga opisyal ng US, kabilang si Secretary of State Marco Rubio sa Saudi Arabia. Oralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Paparating ang isang panibagong bagyo sa Midwest at East ng Estados Unidos. Gayunman, hindi sigurado ang mga eksperto kung gaano karami ang snow na tatama sa rehiyon. Ito ang umahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Inaasahan na muling tatama ang isang winter storm sa Midwest bago ito tumungong East USA. Subalit, walang kasiguraduhan kung ito ay magdadala ng maraming snow. Maaaring magtakda hanggang sa Biyernes ang daan-daang record low sa Midwest habang wind chills ay aabot hanggang 60 degrees below zero para sa mga bahagi ng Northern Plains sa kalagitnaan ng linggo. Pangunahing tanong ng mga forecaster ay kung tatamaan ng ikatlong major storm ng season ang Washington, D.C. na natabunan na ng mahigit ng 6 na pulgada ng snow mula sa nagdaang dalawang winter storm. Didiretso ang bagyo patungo North Carolina at nakasalalay kung ano ang mga lungsod sa east na daraanan nito sa kung gaano kabilis ang pagliko ng sama ng panahon. May posibilidad na ang Washington ay hindi makatanggap ng snow o makakakita ng hanggang 6 na pulgada. Nagbabala rin ng Weather Service na maaaring magdala ang bagyo ng wintry mix sa mga bahagi ng North Carolina, South Carolina at Georgia mula Miyerkules hanggang Huwebes US time. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagpatupad na ang Reserve Bank of Australia ng interest rate cut sa kauna-unahang pagkakataon mula noong November 2020. Mahigit isang taon din ang dumaan na nananatiling 4.35% ang interest rate sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. 13 beses na itinaas ng Reserve Bank of Australia o RBA ang interest rate sa bansa mula noong May 2022 hanggang November 2023. Sa sumunod na mahigit isang taon naman ay hindi nito ginalaw ang 4.35% interest rate. Subalit gaya ng matagal ng pinananawagan ng publiko at mga ekonomista, inanunsyo ng bangko ang 0.25 basis points na bawas sa interest rate sa board meeting nito kahapon, February 18. Ayon sa RBA, napuna nito ang malaking ibinaba ng inflation noong December quarter na naitala sa 3.2%. Naniniwala ang RBA na on track ang inflation rate ng bansa sa target range na 2 to 3%.
Subalit hindi ipinangangako ni RBA Governor Michelle Bolok ang kasunod na rate cut. Nagpahayag naman ang malalaking bangko sa bansa na ipapasa nila ang buong interest rate decrease sa kanilang mga kliyente. Danny De Lierva, humahataw sa balita ngayon. Danny De Lierva, UNTV News. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa mahanging Houston, Texas, USA, ako si Sunny Cos. Magandang araw po. Karaniwan na tuwing ika-5 taon ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa batay sa mga pag-aaral. Kaya payo ng isang eksperto, kailangan ng pagtutulungan ng buong komunidad upang mapuksa ang mga pinamamahayan ng lamok na nagdudulot ng nakamamatay na sakit na dengue. Si Mia Alonso, humahataw. Hataw Balita ngayon. Napatunayan sa pag-aaral ang pattern ng pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Ayon sa isang eksperto, dapat ay nakahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa mga hakbang kontra dengue sa tuwing darating ang ika-5 taon. Community empowerment. That will be the, kasi yung once na na-empower mo yung community, all the people will resort into source reduction. And yung source reduction, this will be the cornerstone of the dengue prevention and control program of the Department of Health. Kasunod ng kautusan ng Department of Health ng pag-iingat laban sa sakit na dengue. Sabayan ang pagkilos ng mga lokal na pamahalaan para magsagawa ng fogging, cleanup drive at information campaign para mapanatiling malinis ang kapaligiran at maiwasan ang pagtaas ng bilang ng nagkakasakit. Sa isang barangay sa Mandaluyong, itinulad sa pera sa basura ang kampanya kontra dengue. Piso kada 5 pirasong lamok, buhay man o patay, ang panghikayat ng barangay para makiisa at maging aware ang lahat sa panganib ng sakit na dengue. Dadalhin po nila dito, buhay man o patay, kiti-kiti kasama, ay bibilangin namin 5 piraso, may kapalit na piso. Baka sakali makatulong. Sabi ko nga, unang-una, isa lang tuho sa mga alternative na programa. Kasama ito doon sa composition na sinasabi ko kanina na merong declogging, may fogging, may obitrap, yung aming palit basura, and at the same time itong aming may piso sa mosquito. Sa Pilipinas, tumataas ang kaso ng dengue sa panahon ng tag-ulan, karaniwan tuwing buwan ng Hunyo hanggang Pebrero. Ngunit sa gitna ng maulang panahon, ay umiinit naman ang temperatura na siyang tumutulong sa breeding o pagdami ng dengue carrier na Aedes aegypti. Kaya payo ni Ginoong Manuel, kailangan ang mas maigting na hakbang upang matugunan ang problema sa sakit na dengue, mapa-individual man o pang buong komunidad. So talagang tatas po yan. So we have to do lots of control measure para po may address yung problem. Isang buong nabotas, including po lahat ng eskwelahan. After din po ng cleanup drive, maggagawa po kami ng full blast na synchronized na chemical control measure. So papatay natin lahat ng adult at lahat po ng mga kitikite na within the area of Nabotas. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Mga militar na sakop sa Eastern Mindanao Command, tiniyak na mananatiling neutral sa gitna ng political crisis ng bansa. Mataas naman ang moral ng mga tauhan ng 4th Division, 4th Infantry Division dahil sa sunod-sunod na tagumpay nito. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nanindigan ngayon ang mga sundalo ng Eastern Mindanao Command na mananatili silang impartial pagdating sa political process o issue ngayong darating na halalan. Ayon sa ilang pinuno ng 4th Infantry Division Philippine Army na nakabase sa Mindanao, malinaw sa kanila ang sinumpaang tungkulin sa pamahalaan, lalo na sa pagbabantay ng seguridad at pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Ang naturang pahayag ay nag-ugat matapos mapuna ang mga pulis sa pagsusuot ng pulang t-shirt sa proclamation rally ng senatorial bet ng administrasyon sa Carmen, Davao del Norte noong Sabado. Yung mga political leaders natin, alam nila anong galawan dyan. Kami sa militar, hindi namin alam, kaya sabi ko, doon lang tayo sa trabaho natin na alam natin, which is pakikipagdigma.
Samantala, sunod-sunod ang tagumpay ng militar dahil sa pagkasawi ng ilang mataas na lider ng Communist Terrorist Group na New People's Army o CPP-NPA sa Caraga Region. Malaking dagok umano ang pagkasawi ng notorious at most wanted top leader na si Mirna Solarte alias Maria Malaya na asawa ni Ka Oris na napatay noong 2021. Makikita ko naman masayang-masaya, tapos yung kumbaga yung momentum ng tropa natin is nandyan. Ang support naman na binibigay ng ating higher headquarters ng leadership is buhos, walang pagbabago. Masasabi ko na very high yung moral ng ating kasundaluhan. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tinitignan ng Bohol Provincial Government ang pagsasagawa ng consultation sa mga manggagawang naapektuhan ng hanap buhay matapos ipatigil ang whale shark activities sa 3 bayan sa probinsya. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Para malaman ng Bohol Provincial Government kung papaano matutugunan ang mga pangangailangan at hinaing ng mga nawala ng trabaho sa pagpapatigil ng whale shark activities sa 3 bayan ng lalawigan. Isang consultation ang isasagawa ng pamahalaang panlalawigan. Understandably, yung mga manggagawa talaga, they feel sad, sila kasi ma-stop yung livelihood nila diyan. Pero hindi naman pwede na they'll do a livelihood na ang component na activity is in violation of the law, like yung feeding. Hindi naman pwede yon. Una nang nakipag-ugnayan ang provincial government sa Department of Labor and Employment at iba pang ahensya ng pamahalaan para mabigyan ng ayuda ang mga apektadong manggagawa. So the province also prepared the SWD and the Department of Labor na makabigay ng whatever financial assistance sa mga affected na workers dito sa mga operators to tide them over because of this stoppage o whale shark interaction. Kamakailan lang ay ipinag-utos ng probinsya ang pagpapatigil sa pagpapakain o simpleng paglangoy kasama ang mga butanding at anumang whale shark activities sa bayan ng Lila, Albuquerque at Dawis bilang bahagi ng tourism activities dito dahil sa masamang epekto ng pagpapakain sa mga butanding. Nagdudulot kasi ito ng masamang amoy sa mga kalapit na bayan, tulad ng Panglao na kadalasan ay dinadayo ng mga turista. What really prompted Governor Aris Aumentado to issue the order to stop, it's not just suspension, to stop the whale shark interaction activity is that yung feeding nila, because they are feeding the whale sharks in order to lure them to stay in the area, it has caused foul odor sa tubig. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang ginagawang marine patrol ng probinsya upang matiyak na wala nang lumalabag pa. With the continuing monitoring sa Coast Guard, sa BFAR, and the PNP Maritime Group, we are hoping na wala talagang mag-violate. And tuloy-tuloy na ito na no more polluting the waters of Bohol by throwing krill into the waters para sa whale shark. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay paalala na rin sa mga tourism operator na sumunod sa mga ipinatutupad na guidelines upang hindi makompromiso ang mayamang likas yaman sa probinsya. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Samantala, inanunsyo ng Philippine Eagle Foundation ay isang bagong pisang agila na si Chick, number 31 na pinangalanang Riley. January 16, nagnapisa ang itlog. Naduman sa incubation. Produkto ito ng artificial insemination mula sa agilang sina Sinag at Dakila. Malakas at malusog ang baby eagle dahil sa kauna-unang pagkakataon. Hindi na kinailangan ng tulong ng tao para mapisa ang isang itlog ng agila sa kanilang bird breeding sanctuary. Ngayong araw ay lilipat na sa mas malaking pugad ang agila upang mas ma-monitor
ang kanyang paglaki. Ang Philippine Eagle ay tinuturing na critically endangered species o malapit ng maubos sa kalikasan kaya mahigpit na pinagbabawal ang pagpatay at paghuli sa kanila. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Wednesday, February 19, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat asahan po natin ang epekto ng 4 na weather systems na umiiral at nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito po sa may bahagi ng Luzon, particularly dyan po sa may northern at central Luzon area, maaaring makaranas po tayo ng maulan na panahon, especially sa may eastern sections ng northern at central Luzon area, dulot po ng epekto ng northeast monsoon or amihan, pati na rin po ng shear line ng pagbabanggaan ng malamig at mainit na hangin. Meanwhile, dito naman po sa may bahagi ng Mindanao at Palawan, kung nakikita po natin itong mga kumpul na kaulapan na mamataan po natin sa ating latest na satellite animation, yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ at magdudulot po ito ng mga pag-ulan sa may kanlurang bahagi or western sections ng Mindanao pati na rin po sa may Palawan area. Meanwhile, for the rest of the country naman po, nakikita po natin na magiging maaliwalas naman po yung panahon. May mga posibilidad lamang po ng mga isolated na mga pag-ulan. Ngunit dito po sa may eastern sections ng Visayas, pati na rin po ng Mindanao, kung nakikita po natin itong mga kumpul na kaulapan na kumikilos papalapit ng ating bansa. Yan po yung easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At dahil po sa easterlies, maaari ngayong araw ay makakaranas din ng maulan na panahon sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa mga susunod na araw hanggang sa darating na weekend, inaasahan po natin na magpapatuloy itong mga pag-ulan dulot po ng epekto ng amihan, shear line at possible dahil din po sa easterlies, especially po sa may eastern sections ng ating bansa. So simula po bukas hanggang sa darating na weekend, magiging maulan po ang panahon sa mga silangang bahagi ng ating bansa. So doble ingat po sa ating mga kababayan sa mga posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, meron po tayong nakataas na gale warning sa eastern seaboard ng northern Luzon. Diyan po sa may silangang dagat baybayin ng Cagayan, pati na rin po ng Isabela. Inaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan dito po sa mga nasabing dagat baybayin. Yan po yung area na highlighted ng pula at delikado pong pumalaot, especially po yung mga kababayan natin na may mga maliit na sakyang pandagat at yung mga ating mga kababayang mangingisda. Sunrise po natin ngayong umaga ay 6:18 a.m. at sunset naman ay 6:02 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita Ngayon! Nasa 1,600 na pulis ang ipapakalat sa isasagawang highlights ng Panagbanga Festival sa February 22 at 23. Ito ay upang masiguro ang safety and security ng mga residente at turista ang makikisa sa naturang event. Si Grace Doctolero humahataw. Hataw Balita Ngayon! Nakaayos na ang high-level traffic at security arrangements para sa isasagawang parada sa February 22 at 23 ng Flower Festival o Panagbanga 2025. Final, integrate na nila lahat yung mga corrections or yung mga revisions na ginawa natin para at least maging more responsive. Actually, 3 events yan eh. It will start on Friday. Ito yung sa BCC, Tapos yung sa street parade talaga sa Saturday, and then yung float parade sa Sunday. The most challenging is actually the float parade.
Ayon kay Baguio City Police Office Director Police Colonel Ruel Tagel, ang pagkakaroon ng maayos na pamamahala sa trapiko at seguridad sa pamamagitan ng well-researched at executed strategies at ang pagtatalaga ng mga personnel at resources ang susi sa payapa at maayos na selebrasyon. Kabilang si security measures na nakaplano ay ang crowd control, crime prevention at pag-alis ng anumang banta ng seguridad. Una nang sinabi ng BCPO City Director Tagel na nasa 1,600 police personnel ang kanilang ipakakalat upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko sa pagdaraos ng Panagbanga 2025. As far as organic personnel are concerned, 1,200. But then this will be augmented also by mga voluntary groups from the medical, at the same time mga criminology interns po natin. At saka yun nga, other mga communication groups din po natin. Ang Baguio City Police Office Traffic Enforcement Unit at Traffic and Transportation Management Division ang naatasan para sa traffic plans sa lungsod. Samantala, nilunsad ng Baguio City Police Office ang BCPO View Baguio App. Inaasang makatutulong ito sa kasagsagan ng Panagbanga. Itong yung application po na to, it has a free feature. Alam niyo naman ang problema po natin dito, isang challenges po natin is yung traffic. Now, this app has the capability of magpakita ng traffic situation. Aside from the traffic situation, meron yung mga available parking slots sa mga malalaking parking slots po natin, parking establishments po natin dito sa lungsod. Ang online app na ito makatutulong din sa mga motorista sa pagbibigay ng mga impormasyon para sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko at kung saan ang kanilang iiwasan na daan dahil sa isasagawang mga pagsasara sa kalsada. Dagdag pa ni Tagel, inaasang aabot sa 160,000 na turista ang bibisita para sa Flower Festival. Sa Miyerkules, February 19, magsasagawa muli ng coordinating conference ang Baguio City Police Office at Local Government Unit para sa pinal na plano para sa Panagbanga Festival. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Huli sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Oriental Provincial Office, katuwang ang PNP Negros Oriental Provincial Intelligence Team at Dumaguete City Police Office, City Drug Enforcement Unit ang isang provincial target-listed drug personality sa Caritas 2, Barangay Bahumpandan, Dumaguete City, Negros Oriental kahapon. Kinilalang suspect na si alias Jonas, 35 taong gulang, isang construction worker at residente ng nasabing lugar. Nakuha mula sa suspect ang 7 pack ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6,800 pesos, buy-bust money, 500 pesos cash at iba pang non-drug items. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 at kasalukuyan ay nakadetain ito sa Dumaguete Police Station. Hataw Balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 8 na po. Mamayang alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Ecclesiastes Kapitulo 5, talatang 10. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. At mag-shoutout, hindi naman pwede mag-shoutout. Pwede yata. Kahit mga 1 minuto. Dantle, shout out kami at saka kay Ma'am Jaisel. Sige, Brad Sherwin. Ako yung shout out ko muna. Alam mo ba si BP Ruth Soriano, si Ate Ruth, and si Attorney Mel, lagi silang nanonood. Good morning po sa inyo, Ate Ruth, at ganun, Attorney Mel, sa lahat ng mga lawyers natin. Lahatin ko na yung mga BP Bong, BP Joseph, BP Jerry, ayan,
At syempre si GMJ Eusebio. Magandang umaga, BP Jerry, sa inyo pong lahat. Thank you so much po. Yung ating FD. Oo, Christian. si Christian at si Jay o Jerickson Bunyag. Ayan. Ayan, Races, and of course, syempre, si Irap, thank you sa inyo sa control, sa inyong lahat, JB in IT department, sa inyo pong lahat, sa baba, sa taas. Thank you so much po. Maraming salamat, Chris. Good morning po sa inyo. And Diyos sa Ibanez. Sige po. Brad Edison in Elman. Good morning po, Brad Elman. Kayo naman po. Oo, si Luel Ipanya na nagkarlan Laguna at get well soon kay Brad Hiner Aliparo. Ayan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-19 sa buwan ng Pebrero 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.